Bunga ng sari-saring bersyon, espekulasyon at mga opinyon. Ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking katanungan ngayon ng bayan? Melay, diretsang tanong. Ikaw ba ay buntis? Tutuldo ka na sa kauna-unahang pagkakataon, eksklusibo. The first tell-all interview ng most controversial pair ngayon, Mel Lason, Melay Cantiveros at Jason Francisco. A story of love sa The Buzz Exclusive. Sa loob ng Pinoy Big Brother House taong 2009, nagtagpo ang Inday Kengkay ng Jensan na si Melay at Boy Astig ng Mindoro na si Jason. Dalawang housemates na ang hangarin lamang noon mapatunayan ang sarili, makatulong sa pamilya at matupad ang mga personal na pangarap. Ngunit sa halos 5 buwang pananatili sa bahay ni Kuya, nahulog ang loob ni Melay at Jason sa isa't isa. Dahilan para mabuo ang isang hindi inaasahang kwento ng pag-iibigan. Ang love story ng Mel Lason. Bakit ka ganyan? Kiss mo naman ako. Sa paglabas nila ng bahay ni Kuya, hindi tumigil ang sambayanan sa pagtutok sa kanilang pag-iibigan. Nung kayo nasa loob ng Pinoy Big Brother House, kayo na ba nun? Hindi pa. Paglabas na namin, pero hindi ko siya sinagot noon, nag-expect lang siya. Pero, hindi ka sa asap. Asa-asa, pakala ko kami na nagalit sa after. Uy, ba't ano pa? Akala mo kayo na dahil Sabi ako ng oo, pero char-char ko lang yun sa TV, sa asap lang yun. Sinagot mo na ba si Jason? Kami na! Nakakainis na rin ko umamin! Gusto ko talaga sabihin sa person na sa kanya na oo, pero sige na lang. Kasi na-love din naman ako ng char-char. So, naging kami as paglabas. Paglabas pa namin, Tito Boy, kasi nga, pero sa loob wala pa yon. wala pa yun ka naman. Yung asap na pagsabi mong oo, ano yon? Char-char lang. Char-char ko lang yun, para Hindi kung pa nasa official. TV. Hindi pa Hindi pa, official. kailan naging opisyal? Yung paglabas na namin, tinanggap ko na lang yung asap. Okay. So, parang napilitan ka? Pero siyempre na-love naman din ako sa'yo for ha! Tuluyang pumasok ang Mel Lason sa showbiz. Naging isa sa hottest love teams ng ABS-CBN na may naiiba at natural na chemistry. Kaya para sa marami nilang tagahanga, kailanman hindi maghihiwalay ang kanilang pinakamamahal na Mel Lason. Hanggang noong nakaraang taon, ikinalungkot nila ang balitang paghihiwalay ng dalawa. Ako talagang pumunta sa bahay nila. Kasi sobrang ako nasaktan. Parang 2 months na 8 weeks kami hindi nag-uusap. Tapos hindi pwede ito. Kailangan namin mag-usap. Ako yung nag-open. Di ba babae naman talaga. Hiwalay na tayo. Ayaw ko tayo. Bakit ikaw ganyan? Sinasaktan mo. Siya naman, parang ayaw din niya palang makipaghiwalay sa akin. Pero parang na-trigger din siya dahil sa bibig ko. Parang naririnig din ako. So, parang inisip ko lang, sige na, o sige, mag-stop na ako, stop. Kung magkatagpo ulit tayo, magkakatagpo. Lumabas pa ako sa pintuan nung pag-break namin. Oh, nagpapahabol kita pa siya. ng chance. Sabi ko, may Soy, chance kita ka na, silip ka. Hindi ako ano sa'yo. Hindi ka hahabol. Oo, hindi bibigyan Tapos kita ng nagalit pa siya. Pati mo ako inano. Pati mo ako inabol. Pinipigilan. Bakit hindi mo ako Sabi pipigil? ko, Ang arte mo naman. Sabi niya, Isay, kung yan na talaga yung desisyon natin, yun talaga. Sabi ko, pero sa akin, sobrang sakit. grabe, ako yung taboy. Sobrang sakit. Ako yung pinakamasakit. Ay, ako kasi never ako naging selfish. Pagkadating siya, inisip ko, maganda yung karir niya. Dati noon, parang parati tayong magkasama. Tapos inisip ko siguro, parang siguro ikaw na lang mag-isa. Di ba sinabi ko nga, mag-showbiz ako pagkasama ka. From the start yan. Basta ikaw lang parati ang kasama ko, walang iba. Di ba sa Banana Split, inisip ko, Day, parati ikaw na lang, na-host ka. Ako dito, mga daan-daan lang ako kami. Kasama ko na parati si Ryan Bang. So parang nawala na yung Mel Lason. Inisip ko, ito na yung time. Siguro let go na kami. Dumating yung time na parang inisip ko, ayoko makasagabal sa'yo, maging selfish. Naididikit ko sa'yo yung sarili ko, pero ikaw, naapektuhan yung karir mo. Hindi lang yun, emotional ka kasi nag-aaway tayo sa relationship namin. So magle-let go ako sa'yo. Parang nag-uusap-usap kami. Minsan, may hindi siya gusto, hindi ako gusto kasi naririnig. Uy, narinig ko. Siya naman, may narinig ko kasi ganyan. So, nag-aaway. So, inisip ko na lang, then mag-ganyan talaga kami. At saka nung nag-break na kami dito, boy, talagang sobra siyang nasaktan nung bumili siya ng tinapay. Ano ang Sa naganap break ko. doon? Naku, alam mo ko sa'yo, huwag na yan. Tapos anong nagustuhan mo doon? Ang pangit-pangit. Parang naiinis lang ako. Minsan na kailangan mo pang mag-judge, kailangan mo pang sabihin na ganyan. Pwede naman sa sarili mo na lang. Kaya ako, yung parang naisip mo, nalalapit ako sa away ba?
Kasi nangyayari niyan. Siyempre, napakasakit naman sabihin na gayon. Na paano yung taong inaano mo, Minamahal minamahal mo. mo, tapos sasabihin lang ng iba na ganun. Pero ang hirap talaga dito, Bay, kasi pag kahit saan ako pumunta, saan si Jason, kahit break na kami. Kaya lagi ko sinasabi, bibili ko naman, saan si Jason, break na kami. Ilang beses mo siyang tanong, kaya parang ang sarap magsuot ng placards na break na kami ni Jason. Yung time na yun na break na kami, kasi 1 year kami nag-break. 1 year kayo 1 nun? year kami nag-break. 1 year yun. Pero Hindi nga- sundot-sundot. Talaga, break na yun. Pero kung Pero nari-text pag, ulit tayo. pag sundot-sundot, pero hindi Pero na. sabi ko sa'yo, break tayo ha. Lagi talaga akong nire-remind. Noong 1 year na kayo nag-break, may niligawan ka ba? Wala. May nanligaw ba sa'yo? May mga Ang nagpaparang. dami. Kaya nga ako nainis, sabi ko, unfair naman itong babaeng to. Iniwanan ko lang ng saglit. Kung alam niya lang sa sarili ko, sabi ko, na sobrang totoo. Kaya nang, kumbaga parang nadi-discourage nga ako. Gaano kahirap ang hirap na tiniis mo nung 1 taon na kayo ay magkahiwalay? Ang napakahirap maging totoo sa sarili. Hindi nga ako gayon eh. Pagdating sa ganyan, so kailangan ko na lang iwanan. Ang nangyayari naman, pagka naiiwanan ko, ito naman, kala mo naman kung sino talagang ano. Talaga malaman ko talaga kung mag-stronger din siya na kuha talaga kasi sabi, mahal ka pa na Jason. Hindi niya ako mahal kasi hindi niya sinasabi sa akin, kaya sobra akong galit din. Kaya kailangan marami siyang marinig ng mga ganito. Talagang sinadya mo halimbawa Sinadya niya. na malaman niya na may mga nanliligaw sa'yo. Pero totoo naman talaga na may mga nagpaparamdam sa'yo, hindi ba? Hindi naman talaga sobrang paparamdam. Hindi sobra, pero meron. Pinag-aralan ko kung sino itong mga naliligaw sa kanya. Research pala sa Tito Boy. Nung nalaman ko yun, ako ang nagwagi. Pero pag naharap ko siya, wala akong pakialam dyan. Over siya pag suyo, kaya sabi ko sa kanya talaga, paghirapan mo ako. Kaya ako nainis sa kanya kasi yung pala ako, nag-ano sa kanya, nanunuyo, pero meron pala isang iba ding kinikitang nanunuyo. Kaya sabi ko sa iyo, alam mo, sobrang unfair ka. Sana man lang mahaba ang pinagsamahan natin, sinabi mo, may naliligaw pa ulit sa iba. Artista, ito Tsaka yung sabi ko sa kanya, makipag-compete ka. Australia. Sabi mo? Oo, makipag-compete ka kung gusto mong manalo. Wow! Bagyo yan, panagbenga, kasama ko pa si Idol, si Robin. May sarili kami float. Nandun din siya, di kami nagpapasina kasi hindi naman kami nun eh. Sa dami ng tao doon, ako'y napasulit ng ganyan. Uy, paano kilala ko yung mataas na lalaking yun? Bakit gumagayang-gayang pa sa kanya? So parang gustong Nandun sa Baguio? Pinamukha pa sa akin. Kaya sabi ko, ay talaga naghahanap ito talaga na, kumbaga kami ang ginagawang ano. Nang gulo. Oo, sabi ko eh, Over, may dito si Idol. Baka tulungan ako nito pag nagpagkakulan. Sabi ko, malapit na dumaang ang float. Sabi ko, wag na kasi baka makaanong kasagaba lang. Triple ako lahat. Anong triple? Anong ibig sabihin? Triple ang taas, triple yung mukha, triple ang ilong. May accent pa. May accent. Oo. Tito Boy, nakita ko ba Tito Boy, parang gusto niyang kumuha ng kuan, mineral water, gumanon pa siya. Parang gusto niya itapon dun sa kuan. Pero sinundan ka ba doon? Sinundan, alam mo kung bakit? Text niya. So parang pinaghahanap nga kami. Siya din ang naghahanap ng something. Parang sino matibay, oh. Ang kinakagalit ko kasi sa kanya Tito Boy, hindi niya sinasabi totoong nararamdaman niya. Hoy, sinasabi ko sa iyo, kayong walang maniwala. Lagi niyang tinatanong, the next day, Uy, mahal mo ba talaga ako? Alam nga, lagi niya, At sinasabi mo? Oo. minsan mahal na nga kita, kung kasama ko paulit-ulit ka na dyan. So paano kayo nagkabalikan finally? Yun, sinagot ko siya ulit. Tapos Ako, parang nakita nakikipag-date din siya sa kuya ko. Tapos pag bumuko siya ng Jensen, sa bahay talaga namin siya umuuna. Pero ikaw ba, Jason, ngayon naging mas expressive ka na? Nagsasabi ka ng mahal kita, Melissa? Sobra kasi Ito ba, napaka-OA. dati ang sinasabi ko, I love you. I love you ko sa kanya, sabi niya, thank you. Hindi ba pwedeng minsan thank you, sabihin mo thank you? Kasi minahal mo ako, ibig sabihin pala, pag salitang I love you, kasunod pala niyan, I love you too. Sino nagsabi niyan? Hindi yan magkadikit sa diksyonaryo. Ang sinabi niya, I love you, minsan gusto mo sabihin thank you kasi minahal mo ako eh. Minsan, sinasabihan ko sa ng I love kasi feel na feel ko eh. Nung time na yun, parang hindi ko masyado feel. Gusto ko sabihin sa'yo, thank you. Ito, yung Pag hindi niya nasa- narinig yung I love you to, pag hindi niya narinig yun, Nagagalit? iba ka. Iba ka. Susunod sa magpapatuloy ng Big Buzz Expose ng Melason. Melay, diretsang tanong. Ikaw ba ay buntis?